Ituturo ko sa inyo ang sikreto ng malinamnam na ating gulay na lulutuin. Yung ating baboy, lalagyan lang natin ito ng asin, tapos lalagyan ng konting tubig, halu-haluin lang ng konti, takpan, at hayaan natin lumabas ang konting mantika at matusta ng kaunti. So habang hinihintay natin yon, maghihiwa muna tayo ng iba pa nating gulay na kakailanganin. Itong ating carrots at itong ating sayote, at itong ating broccoli. So hiwa-hiwain lang natin yan ng ganyang kalalaki. Siyempre, itong ating cauliflower. Pati tangkay nga pala niyan, yung sa gitna ay isinama ko na rin. Tapos, yung ating green beans. Ayan. Siyempre, itong ating baby corn. Balikan na natin itong ating baboy kanina. So, kapag ka natusta na ng ganito, ay pwede na nating hanguin. Alisin muna natin yan at magpakulo lang tayo dito ng ating tubig. Lagyan lang ng asin. I-blanch lang natin itong ating mga gulay. So, para mapanatili natin malutong yung ating gulay, 30 to 40 seconds lang at i-drain natin yung tubig. Tapos, magprito na tayo dito sa same pan lang din ng ating squid balls. Next, itong ating kikiam. So, pagka lumobo na itong ating kikiam, ay pwedeng-pwede na yan. Same pan lang din, nagbawas lang ako ng mantika, igisa na natin itong ating bawang at sibuyas, idagdag na natin itong ating pork, lalagyan din natin ito ng konting tubig, takpan at pakuluan, idagdag na natin yung ating mga na-blanch na mga gulay. Ayan. At itong ating baby corn. Siyempre, yung sinasabi ko sa inyong pampalasa na hindi nawawala sa aking chop suey ay itong ating aji ginisa flavor seasoning mix na nagpo-provide ng balancing lasa. Lagyan lang din natin ng konting toyo, konting sarsaya oyster sauce para masaya ang buhay at mas makulay. Lagyan natin ng konting asukal at konting tubig itong ating mixture. Ihalo na natin dito sa ating chop suey. So, make sure lang halu-haluin din natin para lahat ng ating gulay ay makoat nitong ating pampalasa at syempre tamang-tamang linamnam ang ating mga gulay. Ilagay na natin itong medyo matigas na parte ng cabbage, yung medyo tangkay na yan. Takpan lang mga around 30 seconds and then idagdag na natin itong ating dahon ng ating cabbage kanina. Lagyan lang natin ito ng evaporated milk. So, yes po, naglalagay po ako ng evaporated milk para mas malinamnam at mas malasang ating chop suey. So, itry nyo na. At syempre, yung ating kikiam at squid balls ay idadagdag na natin dyan. Ready na itong ating chop suey gamit itong ating aji ginisa flavor seasoning mix. At alam nyo ba, hindi lang sa chop suey perfect to. Perfect din kahit sa anong stir-fried dish at sa mga saucy dishes. Enjoy na natin ang ating chop suey na malinamnam. Bye-bye!